Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagiang pagkopkop. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon, nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libo-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod, ayon sa matuwid ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon gunitain pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Tayo pong lahat, magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos, sa Kanya tayo dumulog at manumbalik na lubos. Luwalhati't papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pang nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya niya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Naninikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmamakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay ang wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmamakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin, nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Merong isang paring tagahubog sa seminaryo noon na madalas naming nilalapit ang mga seminarista. Kasi akala namin napakadali noong penance niya. Alam niyo kung ano yung penance niya sa amin? Napakasimple. Do good things to others.
gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Ang dali naman nun. Kasi kahit anong klaseng kasalanan ng aming ikumpisal, yaan ang paulit-ulit niyang penance. Nag-iisa lang. Just do good things to others. Gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Alam niyo ho, yung salitang pagpapatawad, napakadaling sambitin, napakadaling sabihin, pero ang hirap mapanindigan. Minsan kapag nakakagawa ng pagkakasala ang ibang tao sa atin, sasabihin natin, kalibutan mo na yun. Gawa ulit tayo ng bagong karanasan. Magsimula ulit tayo. Let's start a new beginning. Let's start a fresh experience, a fresh vigor. Pero minsan, yung mga taong masyadong madaling mapagpatawad, anong nangyayari? Nagtatanim ng sama ng loob. Ikinikimkim sa sarili ang galit, ang puot na naramdaman sa kanyang kapwa. Kaya ang salitang pagpapatawad ay hindi rin talaga ganun kadali. Pero ano ang paanyaya sa atin ngayong ebanghelyo? Magpatawad tayo ng galing sa sarili nating karanasan ng pagpapatawad. Anong sabi ni Jesus sa dulo ng ebanghelyo? Gayon din dapat ang inyong gawin kapag kayo ay pinatawad ng inyong amang nasa langit, ang maging mapagpatawad din sa iba. Di ba yan din ang hinihiling natin sa tuwing tayo ay magdadasal ng Ama namin? Patawarin mo na sana ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya nung nagtanong si Pedro kay Jesus, Panginoon, ilang beses ho ba namin dapat patawarin ang mga nagkasala sa amin? 7 beses lang ho ba? Kasi sa mga Hudyo, yung 7, yung 7, yan ang perfect number. So kapag naka-7 na ba, enough na ba yun? Tama na ba? Pero anong sabi ni Jesus? 77, higitan mo pa. Higitan mo pa ang pagpapatawad sa iyong kapwa. Kung hindi mo kayang patawarin noon ang iyong kapwa, higitan mo pa. At yaan naman ang paanyaya sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, ang higitan ang ating mga ginagawa. Kaya babalik tayo dun sa 3 karanasan natin sa panahon ng Kwaresma, sa pananalangin, sa pag-aayuno, sa paggagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Yaan ay paghigit pa sa ating mga ordinaryong ginagawa. Yaan din dapat nating gagawin sa tuwing tayo ay magpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Ang higitan pa ang mga nakagawian natin. Kaya kung hindi natin patatawarin ang ating kapatid, anong sabi sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo? Hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Minsan tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, ito yung mga sakit natin eh. Ang bilis nating makalimot. Ay, nakalimutan ko, day of fasting pala. Ay, nakalimutan ko, day of abstinence pala. Ay, nakalimutan ko, araw pala ng linggo. Kaya hindi ako nakapagsimba. Ay, nakalimutan ko pala na pinatawad din ako ng Ama kong nasa langit. Kaya yan ang sakit natin kung minsan, ang maging makalilimutin. Kaya ang paanyaya ni Jesus, ito yung antidote. Ang higitan ang ating mga ordinaryong ginagawa. Ang magpatawad na nagmumula sa karanasan natin ng pagpapatawad ng Amang nasa langit. Kaya mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, magandang usisain ng ating mga sarili kung gaano ba tayo nagpapatawad sa ating kapwa. At kung talaga bang pinapatawad na natin ang ating mga sarili, minsan sasabihin natin, ang daling i-brush off, kalimutan na natin yan. Ikinumpisal ko na, kakalimutan ko na yung mga kasalanang nagawa ko. Pero hindi tayo sincero sa paggawa ng kabutihan. Hindi tayo sincero sa paggawa ng mga bagay na
makatutulong sa atin para tuluyang iwasan ang kasalanang nagawa. Kaya mga kapatid, maging sinsero tayo sa paggawa ng kabutihan. Maging sinsero tayo sa ating pagsisisi. Huwag lamang sana manatili sa salitang pagpapatawad, kundi gawin, tupdin ang mga sinabing pagpapatawad. Kaya hilingin natin sa Diyos ang grasyang ito, sapagkat kung tayo lamang ay hindi natin kaya, kaya kinakailangan natin ang grasya na nagmumula sa Panginoon. Hari nawa sa ating pagsambit sa mga salitang, patawarin mo na sana kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hari nawa, maisapuso at maisadiwa natin ang mga salitang ito, sapagkat ang tunay na pagpapatawad ay nakikita sa bukal na loob natin, na tayo mismo ay nagpapatawad na may gawa at hindi lamang puros salita. Amen. Manalangin tayo sa Diyos upang tayo, ang Kanyang bayang nakaranas ng Kanyang pagpapatawad, ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Ating itugon sa bawat kahilingan, Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang pinalaya ng dugo ni Kristo, naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim ng nag-iisang ebanghelyo ng pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga mag-asawa, naway matutong magpatawad at umunawa sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ating lahat nawang matutuhan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming tagapaghatid ng iyong kapayapaan. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan, muling alalahanin ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin, lalo na ang mga may sakit at mga may mabibigat na problema. Alalahanin din natin ang kapwa nating nahihirapan tayong patawarin dahil sa nagawa nilang kasalanan sa atin. Ipagdasal din natin ang mga kapatid nating nagpapamisa sa misang ito. Tahimik natin itong ipanalangin. Panginoon, turuan mo kaming magpatawad. Nawa ang karanasan namin na kami ay pinatawad mo
ang siyang maging lakas namin upang mapatawad din namin ang mga nagkasala sa amin. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumalak ng lahat ay mapatawad. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagpagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Idalangin natin na patawarin tayo ng ating Ama gaya ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. Ama namin Masalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Kung at natanto sa kasulatan yung turo, pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na paikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saan kami
kasalanan, saan kami susulong?